Ang ating mga buto ay isa sa mahahalagang parte ng ating katawan. Ito ay ang pangkalahatang suporta at nagbibigay porma sa kabuuang hugis ng katawan. Bukod dito, ay nagsisilbing proteksyon sa iba't ibang mekanismo gaya lamang ng panginginig sa taglamig na nagiging dahilan ng panginginig ng ating mga kalamnan. Ito naman ay nagbibigay ng init sa katawan na siyang nagbabalik sa tamang homeostasis o regulasyon ng temperatura ng katawan. Iba pang mga silbi ay pagduktong ng ating kalamnan upang tayo'y may kakayahan na gumalaw. Alam niyo din ba na ang ating mga buto ay paggawaan din ng dugo? Oo, nasa mga buto natin ang pagbubuo ng ibang selula ng dugo at bodega din ito ng mga minerals gaya ng calcium at phosphorus. Humihina ang ating mga buto kapag nagkukulang ng mga sustansya, pangunahin na ang calcium na nagdudulot sa karaniwang sakit ng mga katandaan na ang tawag ay osteoporosis, kung saan ang mga buto ay nagiging malutong kaya't madaling mabali o masira. Upang mapanatiling healthy ang ating mga buto at maiwasan ang agarang sakit, maaari nating gawin ang mga ito. Tip number 1. Eat your veggies. Ang mga gulay, lalo na ang berde at dilaw, ay ang pinakamahusay na source ng vitamin C na kinakailangan para makagawa ng bone-forming cells. Tip number 2. Exercise regularly. Kinakailangan ang pag-eehersisyo upang tuluyang lumakas ang iyong katawan at mga buto. Kailangan ito para malabanan ang mga lower extremity joint deficiencies tulad ng knee o hip arthritis. Ang iba pang ehersisyo ay weight-bearing exercises tulad ng running at basketball o sports na makatutulong sa mga buto. Tip number 3. Huwag kalimutan ang vitamin D. Tandaan natin na ang vitamin D ay parehong mahalaga sa ikatitibay ng ating mga buto. Ang vitamin D ay nakatutulong sa atin na ma-absorb ang calcium. Maaari nating makuha ang vitamin D sa araw, kaya labas-labas tayo nang makakuha ng lakas. Ang iba naman ay umiinom ng vitamin D supplements na ayon sa medical advice ng doktor upang maabot ang optimal level. Tip number 4. Avoid very low-calorie diets. Mag-iingat sa mga diets na baka ikasasama pa ng ating buto. Ang hindi pagkain ng may sapat na calories ay maaaring ikahihina ng ating bone density. Panatilihin ang well-balanced diet na may 1,200 calories per day at dapat ito ay may sapat na protina, bitamina at minerals na ikalulusog ng ating buto. Humingi ng abiso sa doktor bago gawin ang isang dieta. Tip number 5. Eat foods high in magnesium and zinc. Hindi lamang calcium ang mahalagang mineral para sa ating buto, kundi pati ang magnesium at zinc, dahil nakatutulong ito sa pag-absorb ng calcium sa ating katawan. Ang zinc naman ay nakatutulong sa paggawa ng bone-building cells upang maiwasan ang madaling pagbali ng buto. Ang karaniwang pinanggagalingan ay mula sa baka, hipon, spinach, flax seeds, oysters, and pumpkin seeds. Tip number 6. Eat foods high in omega-3 fats. Ang omega-3 fatty acids ay napag-alaman na may anti-inflammatory effects. Ibig sabihin nito ay may kakayahang iwasan ang pagbawas ng buto habang tumatanda. Ang omega-3 fatty acids ay nakikita sa mga isda gaya ng mackerel, salmon at sardines. Ito rin ay nasa chia seeds, flax seeds at walnuts. Tip number 7. Maintain a stable, healthy weight. Mahalaga ang pagpapanatili ng ating timbang. Nakatutulong ito sa bone health. Dahil kung underweight, ay ikahihina ng bone density, lalo na sa mga may katandaan na. At kung overweight at obese, mataas ang risk of fractures dahil sa weight-related stress. Prevention is better than cure. You can do it!